Isipin ng isang taong may magandang kinabukasan, handa na sa tagumpay, ngunit bumagsak, hindi dahil sa malaking sakuna, kundi dahil sa maliliit na ugali na tahimik na nagpahina sa kanilang lakas. Puno ang modernong buhay ng mga di nakikitang lason na ito. Unti-unti silang pumapasok, nag-uugat, nagpapahina ng isip at nagnanakaw ng mga pagkakataon. Minsan nang sinabi ni Marcus Aurelius na kayang gawing ginto o pabigat ng isip ang lahat ng bagay at ang mga hindi nakakaalis ng mga nakakasira sa kanila ay mauuwi sa isang di maiwasang siklo ng pagsisisi. Milyon-milyon ang nabubuhay sa siklong ito ngayon, balisa, labis na nalulula. Palaging inihahambing ang sarili sa iba, pilit na pinasasaya ang lahat, hindi alintana na ang bawat tahimik na desisyon ay humuhubog sa kanilang sariling kapalaran. Ang video na ito ay ginawa upang pigilan kang maging isa pa sa mga malulungkot na kwentong ito. Kung panonoorin mo ito hanggang sa huli at susundin ang lahat, ang iyong buhay ay magbabago ng malaki. Kung hindi mo ito papansinin, mabigat ang presyo, pagtigil, pagkalugi sa emosyon at pag-uulit ng parehong pagkakamali sa loob ng maraming taon. Ang una mong dapat alisin, ang patuloy na paghahambing. Naniniwala si Marcus Aurelius na kinukuha ng kaluluwa ang kulay ng mga iniisip nito. At kapag ang iyong mga kaisipan ay palaging nakatuon sa buhay ng iba, nawawala ka sa iyong sariling landas. Sa ngayon, laganap ito sa buong mundo dahil sa social media. Ilang beses mo nang naramdamang nahuhuli ka, nakita ang isang kasing edad mo na nakamit ang malaking bagay habang ikaw ay nahihirapan lang panatilihin ang iyong nakagawian. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang labis na paghahambing ay nagpapababa ng kumpiyansa sa sarili at nagpapataas ng mga sintomas ng pagkabalisa. Gawin ang sumusunod, gumugol ng 7 araw na umiiwas sa nilalaman na nagbubunsod ng paghahambing. Huwag mo itong ipaalam, gawin mo lang. Sa pagtatapos nito, mapapansin mong magiging relax ang iyong isip at babalik ang iyong enerhiya sa kasalukuyan. Maraming pampublikong personalidad ang bumagsak dahil nga namumuhay sila sa isang karera laban sa imahe ng iba. At ipinapakita nito kung paano sinisira ng tahimik na paghahambing maging ang mga tila malalakas. Ang ikalawang dapat alisin, ang padalos-dalos na pagtugon. Naniniwala si Marcus Aurelius na ang pagpipigil sa sarili ang pinakadakilang kapangyarihan ng tao. Ilang beses mo nang nasira ang isang buong araw dahil sa padalos-dalos na pagtugon sa init ng sandali. Sa trabaho, sa relasyon, sa mabilisang usapan, sinisira ng pagiging padalos-dalos ang mahahalagang desisyon. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga padalos-dalos na tao ay may mas maraming salungatan, mas maraming pagsisisi at mas mahinang pagganap sa emosyon. Obserbahan lamang ang mga pampublikong karera na bumagsak pagkatapos ng di inaasahang pagsabog. Upang gawin ito, isagawa ang panuntunan ng 10 segundo. Kung may nakakainis sa iyo, huminga ng malalim at maghintay. Sa paggawa lamang niyan, magbabago na ang iyong kakayahang suriin ang sitwasyon ng makatwiran. Gawin ito sa loob ng 30 araw at makikita mo ang tunay na pagbabago sa iyong mga relasyon. Ang ikatlong dapat alisin, ang pangangailangan na magbigay kasiyahan sa lahat. Ito marahil ang isa sa pinakadakilang di nakikitang lason ng modernong buhay. Sinabi ni Marcus Aurelius na ang pagnanais na tratuhin tayo ng maayos ng lahat ay humihingi ng imposible. Sa kabila nito, ilang beses mo nang isinakripisyo ang iyong kapayapaan upang hindi makasama sa loob ng isang tao? Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga taong labis na nagsisikap magbigay kasiyahan ay nakakaranas ng mas maraming pagkabalisa at pagkapagod sa emosyon. Nawawala ang iyong enerhiya, oras at kalinawan. At ang mas masahol pa, walang sino mang gumagalang sa isang taong nagsisikap magbigay kasiyahan sa lahat.
Ang mga tao ay gumagalang sa mga nagtatakda ng mga limitasyon. Maraming matagumpay na personalidad ang umunlad dahil nga natuto silang tumanggi ng walang kasalanan. Gawin ang isang simpleng ehersisyo. Pumili ng isang sitwasyon bawat linggo upang mahinahong tumanggi. Isa lang. Pinapatibay nito ang iyong pagkakakilanlan at ibinabalik ang iyong panloob na kalayaan. Ang 3 pag-alis na ito ay malaki na ang magiging pagbabago sa paraan ng iyong pagtingin sa sarili. At paulit-ulit na sinabi ni Marcus Aurelius na ang pinakadakilang kaaway ng sangkatauhan ay ang sarili nitong mailap na isip. Sa pagtanggal ng mga maninira na ito, nagsisimula kang bumuo ng isang mas matatag at malakas na panloob na espasyo, mas handang harapin ang kaguluhan ng modernong mundo. Ang modernong buhay ay lumilikha ng napakatinding kaguluhan, kaya maraming tao ang nawawalan ng mga taon nang hindi namamalayan na sila ay lumalayo sa kanilang tunay na pagkatao. Pinamahalaan ni Marcus Aurelius ang isang imperyo. Humarap sa mga epidemya, digmaan at matinding personal na pagkawala, ngunit nanatili siyang naniniwala na ang tunay na laban ay nasa loob ng isip. Sa ikalawang bahagi na ito, ipagpapatuloy natin ang 3 pang bagay na kailangan mong tahimik na alisin upang hindi lamunin ang iyong buhay ng emosyonal na kaguluhan na nakakaapekto sa milyon-milyon ngayon. Ang ika-4 na dapat alisin, ang di makatotohanang mga inaasahan. Ayon kay Marcus Aurelius, ang pagkabigo ay isinisilang kapag labis ang ating inaasahan sa mga bagay. At ngayon, nangyayari ito ng maramihan. Napansin mo ba kung paano inaasahan ng mga tao na mangyari ang lahat ng mabilis? Na agad lumitaw ang bagong trabaho, na basta na lang sumulpot ang tamang tao na magbago ang kanilang katawan sa loob ng ilang linggo? Kapag hindi natugunan ang mga artipisyal na inaasahang ito, bumabagsak ang isip. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga hindi tugmang inaasahan ay kabilang sa pinakamalaking sanhi ng pagkabalisa. Upang gawin ito, isagawa ang teknik ng pagtatakda ng makatotohanang inaasahan araw-araw. Tahimik na isulat kung ano ang makatotohanang kayang gawin ngayon, hindi kung ano ang sa tingin mo ay dapat mong makamit. Gawin ito sa loob ng 7 araw. Makikita mong bumababa ang iyong pagkabalisa dahil humihinto ang iyong isip sa pakikipaglaban sa isang ideal na mundo. Isipin kung gaano karaming celebrity na nangako ng agarang tagumpay ang bumagsak sa publiko dahil hindi nila kayang panatilihin ng bilis. Ang di makatotohanang mga inaasahan ay nag-aalis ng sigla at pumipigil sa tunay na pag-unlad. Ang ika-5 dapat alisin, ang negatibong pananalita sa sarili. Sikat na sinabi ni Marcus Aurelius na ang kaligayahan ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga kaisipan. Maraming tao ang nagigising araw-araw na may panloob na boses na paulit-ulit na nagsasabing hindi sila sapat na magaling, sapat na matalino, sapat na may kakayahan. Ayon sa istatistika, ang mapanirang pagpuna sa sarili ay konektado sa mas mataas na panganib ng depresyon at pagbaba ng pagganap. At ang pinakamasama, walang nakakakita nito. Ito ay isang tahimik na pag-atake. Upang gawin ito, subukan ang 3 salang hamon sa loob ng 15 araw. Tuwing may lumalabas na negatibong kaisipan, tanungin ang sarili kung ito ay totoo, kapaki-pakinabang at kinakailangan. Kung hindi, palitan ito sa isip ng isang neutral na pagpapatibay, hindi labis na positibo, kundi makatotohanan lang. Sa paglipas ng panahon, magbabago ang pattern ng iyong isip. Ang mga personalidad na kilala sa matatag na tagumpay ay mayroon ding ganitong kakayahan na hindi hayaang kontrolin ng nakakalason na mga kaisipan ang kanilang sarili. Hindi sila motivated ng mga himala. Pinoprotektahan nila ang kanilang sarili mula sa panloob na sabotahe. Ang ika-6 na dapat alisin, ang labis na impormasyon.
Pinaniniwalaan ni Marcus Aurelius na ang pagtutok ang pinakamakapangyarihang sandata laban sa kaguluhan. Ngunit ngayon, nabubuhay tayo sa pagkonsumo ng balita, mga video, diskusyon, opinyon at kontrobersya sa buong araw. Karamihan sa mga tao ay nagigising na't binubuksan agad ang kanilang telepono, sumisisid sa dagat ng mga pampasigla na nagdudulot ng pagkapagod sa isip bago pa man magsimula ang araw. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang labis na impormasyon ay nagpapababa ng kakayahang gumawa ng desisyon at nagpapataas ng pagiging iritable. Ilang beses mo nang naramdamang hindi ka makapag-concentrate maging sa simpleng gawain. Ito ang dahilan. Upang gawin ito, tahimik na alisin ang 20% ng nilalaman na iyong kinukonsumo araw-araw. Isang pahina, isang channel, isang ugali, kahit ano. Bawasan lang ito ng kaunti. Ang maliit na pagbawas na ito ay magbabalik na ng kalinawan. Marami sa mga pinakaproduktibong tao sa mundo ay kilala dahil sa agresibong pagkontrol sa kanilang kinokonsumo. Tinatrato nila ang kanilang isip na parang templo, hindi isang imbakan ng mga panggulo. Ang 3 puntong ito, ang di makatotohanang mga inaasahan, ang mapanirang pagpuna sa sarili at ang labis na impormasyon ay naroroon sa halos lahat ng nakakaramdam ng pagkaligaw ngayon. At sa pag-alis ng mga ito, sinisimulan mong bawiin ang mental na espasyo upang lumago, kumilos at bumuo ng isang buhay na nakahanay sa kung ano ang tunay na mahalaga. Kung nasiyahan ka sa nilalaman hanggang ngayon, pakipindot ang like button at mag-subscribe sa channel. Mahalaga ito para maunawaan ng YouTube na kailangang maabot ng ganitong uri ng mensahe ang mas maraming tao. At kung wala iyon, hindi maipagpapatuloy ng channel ang paggawa ng malalalim na nilalaman tulad nito. Ang simpleng kilos na ito ay nagpapanatili ng buhay sa gawaing ito at tinitiyak na matatanggap mo ang mga susunod na bahagi ng video na ito at iba pang mga aral na maaaring ganap na magpabago sa iyong buhay. Ngayon ay susuriin natin ang mas malalim na bahagi ng mga tahimik na ugali na sumisira sa buong buhay. Naunawaan ni Marcus Aurelius na ang karamihan sa pagbagsak ng tao ay hindi nagmumula sa malalaking trahedya, kundi sa maliliit na paglihis na inuulit hanggang sa maging isang bangin. Sa bahaging ito, ipagpapatuloy natin ang 3 elemento na kailangang tahimik na alisin bago pa man sila maging di malalampasang balakid. Ang 7 dapat alisin, ang pagkapit sa nakaraan. Isinulat ni Marcus Aurelius na ang kasalukuyang sandali lamang ang tunay na sa iyo. Sa kabila nito, milyon-milyon ang nabubuhay na paralisado ng mga alaala, pagsisisi at mga sitwasyon na hindi na mababago. Napansin mo ba kung paano ipinipilit ng isip na balikan ang mga lumang pagkakamali, lumang argumento, mga nawalang pagkakataon? Ang ganitong pag-uugali, ayon sa mga pag-aaral sa psikolohiya, ay konektado sa pagtaas ng pagmumuni-muni, isang mental na pattern na nagpapakain sa pagkabalisa at kalungkutan. Upang gawin ito, gamitin ang ehersisyo ng pagpako sa kasalukuyan. Tuwing lumilihis ang iyong isip pabalik sa nakaraan, tahimik na sabihin sa sarili ang ngayon at idirekta ang iyong pansin sa anumang iyong ginagawa sa eksaktong sandaling iyon. Gawin ito sa loob ng 10 araw. Unti-unti matututo ang iyong isip na ang pagbabalik sa nakaraan ay walang nalulutas. Maraming pampublikong personalidad ang nawalan ng mga taon sa kanilang karera dahil hindi sila makahiwalay sa mga lumang pagkabigo, habang ang iba ay muling isinilang nang magpasya silang hindi nadalhin ang mga pasaning iyon. Ang 8 dapat alisin, ang takot na biguin ng iba. Pinanindigan ni Marcus Aurelius na ang mga tao ay ipinanganak upang kumilos, hindi upang mamuhay sa takot. Gayunpaman,
Maraming tao ang umiiwas sumubok ng bago, magpalit ng karera, tapusin ang isang masamang relasyon o manindigan dahil lamang sa takot nilang biguin ang isang tao. Lumilikha ang takot na ito ng isang di nakikitang bilangguan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang takot na biguin ang iba ay isa sa mga salik na pinakamahigpit na humahadlang sa mahahalagang desisyon. Upang gawin ito, isipin ang isang maliit na desisyon na ipinagpapaliban mo dahil sa takot sa reaksyon ng isang tao. Isa lang, gawin ang desisyong iyon ng tahimik. Huwag mo itong ipaalam, huwag kang humingi ng pahintulot, kumilos ka lang. Ang maliit na kilos na ito ay lumilikha ng isang pakiramdam ng pagiging master ng sarili na lumalawak sa iba pang mga aspeto. Maraming personalidad na nakamit ang pandaigdigang tagumpay ang nagtataglay ng mismong katangiang ito. Ang tahimik na tapang na gawin ang kinakailangan kahit na hindi ito makapagbigay kasiyahan sa lahat. Ang ikasiyam na dapat bitawan ang mga relasyong nakakaubos ng lakas. Minsang sinabi ni Marcus Aurelius na dapat nating tanungin ang ating sarili kung ang ating ginagawa ay nagpapalakas o nagpapahina sa ating kaluluwa. Ang tanong na ito ay angkop din sa mga tao. Sa mundong punong-puno ng koneksyon, karaniwan na ang magkaroon ng mga ugnayang sumisipsip ng iyong lakas, nagbibigay ng pagkakasala, labis na humihingi at halos walang naibabalik. Nangyari na ba sa iyo na tama naman ang iyong mga desisyon, ngunit pagkatapos ng isang usapan ay tila ubos na ubos ang iyong enerhiya? Ito ay mas karaniwan kaysa sa inaakala. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga relasyong emosyonal na nakakaubos ay nagpapataas ng posibilidad ng mga sintomas ng matinding stress. Upang maisagawa ito, pumili ng isang relasyon upang muling tukuyin ang mga hangganan, bawasan ang oras, bawasan ang pagkakaroon, bawasan ang emosyonal na pagkakaugnay. Hindi mo kailangang putulin ang ugnayan, kailangan mo lang itong limitahan at gawin ito ng walang anumang pag-aanunsyo. Ang kapayapaang bumabalik ay agad-agad. Maraming personalidad na nanatiling matatag ang emosyon sa loob ng maraming dekada ang labis na mapili sa kung sino ang pinapahintulutan nilang pumasok sa kanilang buhay. Ang tatlong elementong ito, ang pagkapit sa nakaraan, ang takot na biguin ng iba, at ang mga relasyong nakakaubos ng lakas, ay kabilang sa pinakamalaking magnanakaw ng enerhiya sa modernong buhay. Madalas silang sumisira ng paunti-unti, ng walang ingay o anumang pagpapakita halos tulad ng isang emosyonal na pananakop. At alam ni Marcus Aurelius na ang isip ay umuunlad lamang kapag hindi ito nagdadala ng mga hindi kinakailangang pasanin. Sa pagtanggal ng mga bigat na ito, nagkakaroon ka ng espasyo para sa tapang, kaliwanagan at panloob na lakas. Habang tayo ay sumusulong, sinisimulan nating hawakan ang mas sensitibong bahagi ng buhay ng tao. Alam ni Marcus Aurelius na ang pagkatao ng isang tao ay hindi hinuhubog ng iisang malaking desisyon lamang, kundi ng kung ano ang pinahihintulutan nila araw-araw. Sa bahaging ito, susuriin natin ang tatlong elemento na tila maliliit, ngunit kapag hindi inalis, ay sumisira sa disiplina, kaliwanagan at maging sa kalusugang emosyonal. Ang ikasampung dapat alisin, ang pagpapaliban ng emosyon. Sinabi ni Marcus Aurelius na hindi tayo dapat mag-aksaya ng oras dahil ang buhay ay binubuo nito. Ang pagpapaliban ay hindi lamang pagpapaliban ng mga gawain. Ito ay pagpapaliban din ng mga damdamin, usapan, desisyon at panloob na pagbabago. Ilang beses mo nang alam na kailangan mong baguhin ang isang bagay, ngunit patuloy kang nagsasabi ng mamaya. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagpapaliban ay konektado sa pagtaas ng stress, pagkakasala at pagbaba ng tiwala sa sarili. Upang maisagawa ito, magsanay ng isang simpleng patakaran.
Sa tuwing mapapansin mong ipinagpapaliban mo ang isang bagay dahil sa takot o pagkabahala, gawin lang ang 2 minuto ng aksyon na iyon. 2 minuto lang. Sinisira nito ang emosyonal na siklo at lumilikha ng positibong domino effect. Maraming artista at negosyante na tila henyo ay talagang ginagalingan ang pang-araw-araw na microdisiplinang ito. Hindi sila naghihintay na maging handa. Kumikilos sila kahit na ito ay hindi komportable. Ang 11 na dapat alisin, ang pagkonsumo ng nilalaman na nagpapasiklab ng galit o pesimismo. Binigyang diin ni Marcus Aurelius na ang isip ay hinuhubog ng kung ano ang inuulit nito. Ngayon, milyon-milyong tao ang araw-araw na kumakain ng mga kontrobersya, alitan, chismis, iskandalo at walang kabuluhang talakayan. Lumilikha ito ng isang baluktot na pananaw sa mundo. Napansin mo na ba kung paano pagkatapos manood ng ilang balita o video, ang iyong isip ay nagiging mas tensyonado, iritable o pesimistiko? Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang patuloy na pagkonsumo ng negatibong nilalaman ay nagpapataas ng panganib ng mga mapanirang pag-iisip at nakakapinsala sa pagtulog. Upang maisagawa ito, alisin sa loob ng 7 araw ang anumang nilalaman na nagdudulot ng galit o emosyonal na pasanin. 7 araw lang. Pagdating ng katapusan, mapapansin mong gagaan ang iyong isip at matutuklasan mong hindi sa iyo ang karamihan sa iyong stress. Ito ay hiniram lamang mula sa nilalamang kinonsumo mo. Maraming personalidad na nananatiling matatag ang emosyon ang umiiwas sa ganitong uri ng pagkonsumo. Mas pinipiling pakainin ang kanilang isip ng katahimikan, pag-aaral at pagtutok. Ang 12 dapat alisin ang ugali ng paghahanap ng lubos na kontrol. Inulit-ulit ni Marcus Aurelius na dapat tayong tumuon sa kung ano ang kaya nating kontrolin at tanggapin ang hindi nakasalalay sa atin. Ngunit gayon paman, karamihan sa mga tao ay sinusubukang kontrolin ang lahat, ang ugali ng iba, ang hinaharap, ang opinyon ng iba, bawat detalye ng buhay. Ang hangaring ito sa kontrol ay lumilikha ng pagkadismaya, pagkabalisa at pisikal na pagkapagod. Naranasan mo na ba na ang isang bagay na wala sa iyong kontrol ay nag-alis ng iyong kapayapaan sa loob ng ilang oras o araw? Nangyayari ito dahil sinusubukan ng iyong isip na pamahalaan ang imposible. Upang maisagawa ito, isagawa ang ehersisyo ng kusang loob na pagsuko. Pumili ng isang sitwasyon na hindi mo kayang lubos na kontrolin at sabihin sa iyong sarili, ginagawa ko ang aking bahagi at pinakakawalan ang natitira. Gawin ito 1 beses sa isang araw, sa loob ng 5 araw. Ang maliit na kilos na ito ay nagpapababa ng panloob na tensyon at nagbibigay ng pakiramdam ng kalayaan. Maraming matagumpay na tao ang nagpapakita ng katangiang ito. Kumikilos sila ng masidhi sa kung ano ang nakasalalay sa kanila at pinakakawalan ang natitira ng walang pagtutol. Ang 3 puntong ito, ang pagpapaliban ng emosyon, negatibong nilalaman at labis na kontrol ay bumubuo sa kumpletong set ng 12 elemento na tahimik na humuhubog o sumisira sa buhay ng isang tao. Sila ay nagsisilbing di nakikitang tanikala na pumipigil sa potensyal ng tao. At malalim na alam ito ni Marcus Aurelius, ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa pagdomina sa mundo, kundi sa pagkontrol sa sarili. Sa pag-alis ng mga formang ito, lumilikha ka ng espasyo upang maging isang taong mas nakasentro, mas malakas, at mas handang harapin ang anumang sitwasyon. Ngayong alam mo na ang 12 bagay na kailangang tahimik na alisin, narating na natin ang punto kung saan nagkokonekta ang lahat. Nabuhay si Marcus Aurelius sa gitna ng mga digmaan, pagtataksil at mapanirang epidemya, ngunit nakatagpo pa rin siya ng kapayapaan dahil nauunawaan niya ang isang simpleng katotohanan. Ang panlabas na buhay ay hindi matatag,
ngunit ang panloob na buhay ay maaaring sanayin. At yan mismo ang ginagawa mo sa paglalapat ng bawat isa sa mga araling ito. Ang huling bahaging ito ay upang pagsamahin ang lahat, lumilikha ng isang malinaw na pananaw kung paano ang mga tahimik na pagbabagong ito ay bumubuo ng malalim at totoong pagbabago sa modernong buhay. Kapag inalis mo ang paghahambing, pagiging pabigla-bigla, ang pangangailangang magpasaya, hindi makatotohanang mga inaasahan, mapanirang pagpuna sa sarili, labis na impormasyon, pagkapit sa nakaraan, ang takot na biguin ng iba, mga relasyong nakakaubos ng lakas, pagpapaliban ng emosyon, negatibong, nilalaman at ang hangarin sa ganap na kontrol, hindi mo lamang inaalis ang mga bagay sa iyong buhay. Binubuksan mo ang espasyo para sa isang mas malakas, mas malinaw at mas kasalukuyang bersyon ng iyong sarili. Sinabi ni Marcus Aurelius na ang tao ay nagiging walang kapantay kapag hindi siya lumalaban sa mga bagay na hindi nakasalalay sa kanya. At iyan ang nagbubuod sa lahat ng iyong natutunan dito. Tanungin ang iyong sarili, ilang beses mo nang naramdaman na nauubos ang iyong enerhiya dahil sa maliliit na ugali, maliliit na tao, maliliit na alalahanin? Ilang beses mo nang natanto na hindi ang mundo ang problema, kundi kung paano ka tumutugon dito? Nangyayari ito sa karamihan ng mga tao ng tahimik. Ngunit ang simpleng pagkilos ng pagmamasid ay nagsisimula na ng pagbabago. At sa unti-unting paglalapat ng mga araling ito, nang may pagpapatuloy, sisimulan mong mapansin ang tunay na pagbabago. Mas malalim na pagtutok, mas kapayapaan, mas kaunting pagkabalisa, mas matibay na desisyon, mas kaunting ingay sa isip at isang malalim na pakiramdam ng direksyon. Isang mahalagang punto, ang maunawaan na ang stoicismo ay hindi isang pilosopiya ng kawalang damdamin, kundi ng kaliwanagan. Hindi ito tungkol sa pagpapawalang bahala sa mga emosyon, kundi sa hindi pagpapaanod dito. Ipinapakita ng modernong pananaliksik na ang mga taong may mas malaking kakayahan sa regulasyon ng emosyon ay may mas mahusay na relasyon, mas mataas na pagiging produktibo, mas mataas na tiwala sa sarili, at mas mababang panganib na magkaroon ng matinding kondisyon ng stress. Sa madaling salita, ang itinuro ni Marcus Aurelius halos 2,000 taon na ang nakalilipas ay nananatiling alinsunod sa pinapatunayan ng agham ngayon at mayroon pang karagdagang aral na maaaring magpalakas sa mga resultang ito. Ang 14 na araw na hamon ng tahimik na disiplina. Sa loob ng 2 linggo, pumili ng isa sa 12 elemento na sa tingin mo ay pinakamapanira sa iyong buhay. Isa lang, at pagtrabahuhan ito araw-araw ng tahimik, nang hindi sinasabi sa sinuman. Ang pagkilos na ito ng tahimik na pagbabago ay lumilikha ng halos hindi nakikitang, ngunit napakalakas na panloob na lakas. Pagdating ng katapusan ng 14 na araw, mapapansin mong nagsimula ng lumakas ang kalamnan ng disiplina at ang maliliit na pang-araw-araw na pagpili ay bumubuo ng malalaking pagbabago. Upang tapusin ang paglalakbay na ito, tandaan ang isinulat ni Marcus Aurelius. Ang buhay ng isang tao ay kung ano ang ginagawa ng kanyang mga iniisip dito. Maaring subukang guluhin ka ng modernong mundo, pahirapan ka, lituhin ka, ngunit ang responsibilidad para sa iyong isip ay nananatiling sa iyo. At sa palalapat ng iyong natutunan sa video na ito, ikaw ay nagiging isang taong mas handang harapin maging ang imposible. Inaasahan kong makita ka sa susunod na video.